Huwag na natin patagalin. Ngayon makakausap natin live via Zoom ang Boxing Pride ng Davao del Norte at ngayon bagong WBO International Super Featherweight Champion. Walang iba kundi ang nag-iisang King's Warrior ng Philippine Boxing, Charlie Suarez, na ngayon nasa Arizona, USA pa. Magandang hapon sa inyo, Ryan, Champ. Welcome to PTV Sports. Isa pong mapagpalang araw sa inyong mga insurgents sa Pilipinas at sa lahat ng mga Pilipino na patuloy na sumusuporta at sumasabaybay sa PTV Sports at sa mga sulok ng mundo ngayon. Isa pong mapagpalang araw sa inyong lahat. Now, Champ. Kasama ko po si Yes, go. si Sir Rin dito sa tabi ko. Good morning, Good or morning. good afternoon dyan, Oo no, nga pala. sa USA, no, Sir Rene Gamboa. We look forward sa inyong mga insights sa future ni Charlie, no. Pero simulan natin dun sa laban mo last time. Against Manuel Avila. First off, Champ, congratulations. It was a very convincing TKO win against Manuel Avila. Tumagal lamang ito ng 2 minutes and 31 seconds at nakita natin na talagang agresibo kayong pumasok sa laban kontra Avila. Ito po ba talagang part of your game plan at dinecide yun na talagang puruhan siya early in the game? Sa amin, kasama yung team ko, yung coach ko na si Coach Delphin Goals, pinag-insayuhan namin ng mabuti yung laban na yon, and alam ko din naman at that time pinag-insayuhan, naghanda din yung si Manuel Tino Avila sa laban namin kasi nakataya yung WBO ay yung mandatory title ko doon at saka talagang yung training namin, putusan na training actual na nangyari doon sa taas ng ring. Nakukuha namin yung siyempre sa pag-aaral, strategy, and lagi naming tinitingnan kung ano ang dapat saan namin patamain yung mga suntok, anggulo. Hanggat maaari hindi kami mag-overconfidence at kung ano yung bakante na pwedeng ibato na suntok ay doon po. Kasi maaari pong kung magpabaya po kami noon, maaaring ako din po yung madadali o matamaan at matumba. Kaya sa boxing kasi dapat paunahan po yun at naunahan lang po natin, and nagpapasalamat po ako doon na ganun yung naging result nangyayari sa laban namin doon noong nakaraang July 18. Yeah, mataas yung stakes para sa laban na yun dahil syempre inaabangan natin dapat yung rematch ninyo kontra kay Navarrete na hindi na ituloy agad, and you needed to stay active at para ma-maintain ang inyong title contendership, no. Pero dun sa unang laban nyo after 1 year, which is matagal kayong nakatenga, no, na hindi kayo lumalaban. Paano nyo na-keep yung condition nyo na pumasok kayo sa laban nito na parang ang napakaganda ng ipinakita ninyo? What was the preparation like heading into this fight kontra kay Avila? Siguro ako at saka yung coach ko, Coach Delphin Ball, at saka yung team, nandun po yung nandun po yung desire namin talaga to become a world champion. And siyempre hindi kami nagpabaya sa training at discipline. Laking impact po yan sa isang atleta, no? Kasi kahit wala ka pong laban, kung nagpabaya ka sa training mo, sa disiplina mo, pare pong lahat ng pinaghirapan natin ay mawala. Bagamat ako, pinapanatili ko po yung buhay, yung pangarap ko, at saka namin ni Coach na, at saka yung mga sumusuporta na dapat hindi mawala yung init, apoy, alab sa puso ko na kahit malayo, 1 year po ko almost na walang laban. No, Champ, alam naman natin na madaming mga boxing fans dyan sa USA. Sa naging laban mo with Manuel Avila, gaano ba kalakas yung naging suporta ng mga Pinoy dyan sa California? Yes, actually, talagang natutuwa po ko. Hindi na po tayo lalayo. Dito po si Kuya Rene Gamboa na from Arizona, papuntang San Bernardino. So almost 5 hours po yung travel nila. Marami po sila, kasama si
um, Ninong Edwin ng Halo-Halo Kitchen. Talagang all out pati family kasama doon para pumunta dun sa laban ko. And ang taga San Diego din, kasama sila Kuya Melvin, nandun din, at saka yung mga grupo nila doon. At sila, marami pong pumunta para lang manood. So nakakataba ng puso at nagbibigay po yun ng encouragement, kalakasan po bilang isang atleta tulad ko na may mga Pilipino na heartily, fully support and physically, emotionally, nandun sila para sa iyo eh. So ma-appreciate po yun eh, lalo na tulad sa amin na hindi na nang kailangan namin ng suporta ng mga Pilipino dito. Napakaganda din ng performance mo and I think it really showed kung ano yung suporta na meron ka dyan sa USA. Pero nakuha mo na ang panalo ngayon. Ipasok natin si Sir Rene dito sa conversation, no? Kasi napakalaking bagay na makuha mo yung panalo to maintain your #1 contender status, no? Gaano ba kalaki itong pagkapanalo and ano na yung magiging status ng potential rematch kontra dito kay Emmanuel Navarrete? Actually, inaayos yan ng nakikipag-negotiation na yata yung promoter ni Charlie about fight this coming October. So, kaya nga si Charlie, I think mag-i-stay na rin dito sa US. Next week, mag-i-start na ulit ang training niya rito. So, ang kagandahan kay Charlie, na i-market namin siya ng maganda rito talaga sa mga Pilipino. Like this morning, na-interview siya sa Pax News. So, and other politician dito sa Arizona para masuportahan lalo pa yung magiging darating na laban ni Charlie. This coming Saturday. Yeah. And this coming Saturday, merong isang malaking event dito sa Arizona. So, bibigyan siya ng honorary award dito ng mga Philippine Council of Arizona. Wow, wow. Now, maraming Ganun po yung napapapalit. suporta nila sa akin with the help of Kuya Rene. Love it. Nice. Now, Champ, napapabalita ngayon na si Emmanuel Navarrete is looking for another fight. Mas interesado siya sa isang unification title fight. Ano na po ba yung status ng rematch mo ngayon with Navarrete at hanggang kailan ba maghihintay yung kampo nyo na matuloy itong rematch na ito? May balak ba kayong to look for other matches? Yun nga po, it depends on the negotiation and with my promoter, Samson Lewick, this week, na siya po yung isa na magbibigay ng communication about that. And ako as a fighter, ang trabaho ko is to train and to win the fight, no? So always ready lang kasi maaring biglain po tayo kapag magpabaya po ako. So yung chance lang yung hinintay natin at hindi lang nagpapabaya sa training. I see. So wait and see ang current pattern natin ngayon, no, Sir Charlie. So what does it look like for you, no? Kasi wala kang active na kumbaga set date kung kailan kalalaban. Hindi mo rin alam kung potentially rematch ba yan kay Emmanuel Navarrete or another fighter. Ano yung routine mo in order to stay in shape and make sure na pag nagkaroon na ng tawag at sinabing ito ang kalaban mo, handa ka na? Yun nga po, yun yung isang challenges ng isang mga atleta, lalo na sa combat sports, lalo na sa boxing, is pare po talagang anytime bunutin ka, ipik ka, may laban ka, 1 month, 2 weeks, 3 weeks. So, dapat nasa shape ka, asa yung katawan mo, condition ka lagi, physically, mentally, spiritually, para pagdating sa laban, iputok mo na lang yung bala, no? Kaya yun na po yung ginagawa namin as a fighter, kasama ng team. Ito pala si isa na sumusuporta sa atin dito, may-ari ng Halo-Halo Kitchen dito sa Arizona, si
Ninong Edwin. Full support po sa atin yan sa lahat ng mga atleta. Ninong Edwin, welcome to the show and Welcome. glad you could be here. And salamat sa suporta mo kay Champ Charlie Suarez, no? Ang dami sa amin dito sa Pilipinas na talagang napaka-excited sa itong journey ni Charlie and talagang sumusubaybay kami at talagang hungry kami na makita si Charlie lumaban para sa world title muli. Definitely excited Yeah, tayo. kami din gano'n dito sa Arizona. Isa siyang magpunta, pinupuntahan namin. Love it. Sinusuportahan namin. Oo, kahit nung lahat ng laban ko dito, nandito to sila ni Nong Edwin, saka si Kuya Rene, at saka yung grupo nila. Ano yan, mga almost 15 o to 20 person na dinadala nila ni Nong Edwin para manood sa laban ko. Ganun yung support nila sa akin. At saka yung team. Kitang-kita na talagang madaming sumusuporta sa iyo, Champ. Pero Champ, ano ba yung susunod para sa iyo? Yung susunod po, we're praying and hoping na matuloy po yung rematch at saka world title fight namin. Ay siyempre kasi lahat po yun ay inabangan ng mga Pilipino at hindi ng Pilipino, lahat ng boxing fans sa buong mundo eh. Kasi malaking unfinished business po kasi yun. So, umaasa din po kami, tayo din siguro, panalangin lang namin na mabigyan ng chances po tayo. Kasi mandatory po tayo eh. Tayo po yung sunod ni Navarrete. Kung hindi siya lalaban sa atin, at hindi siya lalaban, maaari pong mabikat niya yung title fight, ay yung belt niya. Right. Well, Charlie, Champ, thank you so much sa oras na ibinigay mo sa amin dito. Ninong Edwin and Sir Rene, thank you din sa pagsama sa amin dito sa PTV Sports. Salamat sa inyong suporta dito kay Charlie and we really hope for the best for him and good luck sa parating na, sana makarating na rematch with Emmanuel Navarrete. Okay, thank you then. Thank you po. All right. Charlie Suarez, an exclusive interview here sa PTV Yeah. Sports. So great to be able na makaka-catch up tayo sa kanya. That is true. Gaya nga ng sinabi natin before the show, nag-backtrack tayo sa kanyang mga laban at doon natin nakikita yung talagang lakas and kahandaan ni Charlie Suarez Yes. sa every fight na sinasalihan niya. Yeah, incredible. And we look forward for what's next. Grabe, no? He brings the pride ng army, ng hometown niya, pati ng buong Pilipinas and all the Filipinos there abroad in the United States. Charlie Suarez, mabuhay ka.